siya sa pagkilos niya. At matutupad magaganap ito sa may paniniwalang tapat habang may buhay. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya mula sa sulat ni San Pablo kay Tito, mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Sinugo ako pang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral. Magpahinga ka na. Ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak na sa pananampalataya, ipinagkaloob sa ating lahat. Sumaiunawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan. Ayon sa itinagubilin ko sa iyo, ang pipiliin mo'y yaong walang maaring ipintas. Minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya, at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangang walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia, sapagkat ang pamamahalaan niya ay mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi siya magagalitin, hindi naglalasing, hindi maibigin sa kabutihan, hindi maibigin sa bukas ang tahanan at maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos at marunong magpigil ng sarili. Kailangang matatag siyang nanghahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, alam ng Ama ang kahinaan ng tao. Kilala ang karupukan ng bawat isa. Ngunit dahil siya ay may binigay na espiritu sa isa't isa, alam niya ang namuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at kagustuhan. Alam din niya ang lumilis siya sa kanyang kaukulan. Ngunit dahil siya'y mabuti sa lahat, ang ninanasan niyang mga siwa sa kanyang mga anak, yaong natatanging pag-uugaling meron sila, upang sila'y maging isang halimbawa at pamarisan ng kapwa. Ngunit wala mang banal, wala mang matwid, sila'y napapabilang doon sa mga ugaling may pagtitimpi sa sarili. Kaya naman ang layon at nasa ng Ama, ang bawat pangangasiwa'y maging tapat na tuparin nila, tapat na sundin nila, tapat na gawin nila kung ano ang kanyang layunin, upang sa kanyang pangangasiwa, mapatotohanan ng kanyang gawa ay kaiba sa lupa. Mapapalad kayong pinangasiwa, pinagkatiwalaan, sumunod tumalima, at nagmithing maging ganap. Hindi inyo yaan at di inyong ganang sarili, kundi sa nagpupugay para sa inyo at nagmimithing kayo'y maging kanya. Kaya't mithin ninyong maging isalarawang mabuti kung ano siya
upang sa bawat ginawa ninyo, mapatotohanang siya ang sa inyo ang tinanggap at nanguna sa bawat isa. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung hindi pa nga nagaganap sa iyo at di mo pa nasaksihan at wala ka pang nakita, hindi mo mapapatutuhan ng buhay ang salita ng Ama. Subalit, ikaw na nakadama at sumunod sa Kanya, na sa bawat pagtalima mo at pagsunod sa Kanya, ikaw ang buhay na saksi sa mga aral niya. Kung sa iyong buhay ay naisa sa katuparan niya ang mga aral niya, ikaw mismo ang magsasabing mahirap siyang talikdan, mahirap siyang itakwil, at mahirap siyang layuan. Kaya magsisikap kang makapanahan ka sa Kanya. Yamang ikaw ay nagising sa katotohanan at patuloy mo siyang hinahanap dahil alam mo, sa pagsunod mo sa Kanya, hindi Kanya ililigap. Hindi Kanya ipapahamak at lalong hindi Kanya pababayaan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga naman. Kapag may pangyayari sa buhay mong 1, 2, 3 beses na pangyayaring nahiwagaan ka, bakit nga ba wala ka bang isip at pahihirapan mo pa yung pag-iisip mo? Bakit hindi mo na lang paniwalaan? Nangyari na nga sa buhay ko yung hiwaga, hindi ko pa ba pagtiwalaan ang gumagawa ng himala? Dapat ganyan magdilay kayo. Hindi dapat puro isip nyo lang ang pinangunguna nyo. Pagarin nyo'y Ama, tuturuan niya kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Nangyari na sa'yo. 1 beses. Nag-aalala ka sa buhay mo. Ngunit nanalangin ka. Tapat mong tinanggap ang Ama mo. Kumilos siya. Natugunan ang kailangan mo. Hindi ka ba nasyahan nun? 2 beses, nagkasakit ka. Nalaman mo sa tubig lang gumagaling ka. Ginawa mo, pinangyari niya ito. Nangyari na naman ang hiwaga niya. Naganap na naman. Ang ikaw ay nadapa. Nagkaroon ka ng gasgas. Nalaman mo, Diyos lang pala nagpapagaling. Wala kang linagay na gamot, gumaling kusa. Nahiwagaan ka na naman. Bulag ka na lang at bingi sa katotohanan kapag patuloy mo pang sinusunod ang sarili mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, iniiba niya ang kanyang aral, binabago niya ang kanyang katauhan sa mga taong tumatanggap na tuwiran. Kaya nga, ang nakasumpong, manahan kung siyang tinanggap. Pagpalain kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Nakilala mo ba ang Diyos mong hindi nakikita? Kailangan pa bang humarap siya sa iyo at makita mo siya? Huwag na. Isa kang sutil na anak niya. Kung gusto mo bago ka maniwalay, makita mo muna siya. Paano kung hanggang sa namatay ka, hindi siya nagpakita? At di mo rin nakilalang gawa niya, kawawa ka. Alam kong magagawa ang Ama. Subalit, hindi mo man siya nakikita, kinikilala mo ang hiwagat himala niya, at nagmimithi kang makagawa siya ng mabuti sa iyo at makagawa ka ng mabuti para sa Kanya. Aba, ikaw mismo magsasabing, Diyos ko, napakasutil ko namang anak, ang dami kong hinahanap na patuto. Eto nang kinakaringa mo ko eh. Buhay na tutong. Ikaw ay nagmamahal sa akin. Mga mahal, kung minsan, sa daming gusto ng tao nakakalimot na totoo. Sa daming nahahawakan ng tao, nagiging malabis ito. Sa daming nais kainin, minamalabis ang sarili, nabubundat, sumasakit ang tiyan. Ngunit, tandaan ninyo, kapag sa pananalita ng Ama,
sa aral niya at mabubuting salita niya. Ano man ang kamtin nyo at ano man ang kinuha nyo, walang labis, walang kakalusin siya, sapagkat habang naghanap kayo ng aral at salita niya, tinatanggap nyo, lalo kayong natututo, nabubuhay kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, parte-parte, manalig ka na. Parte-parte, bawat araw, ako sa'yo, parte-parte, hilera, may nakalaan. Parte-parte, hilera, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Parte-parte, hilera, aking mga minamahal. Parte-parte, hilera, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may parte-parte, bawat hilera, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, parte-parte, ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Tanda ninyo, ipikit nyo lang ang mata nyo. Di nyo man nakitang bumaba ang humaplos sa inyo. Di nyo man makitang nangungusap sa inyo. Kung tuwir ang papasok sa kaibuturan ng buong katawan ninyo ang paghahari niya, may magagawa siyang mabuti sa inyo. Sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay di tao, ang nagpapatupad ng kabutihan ay di tao, ang nagpapabanal ay hindi tao, kaya't kapag tinanggap mo ang hindi tao at di mo nakikita, may gagawin siyang kaiba. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Pasko na. Ang mga may negosyo, nagdudumali na sila at nagmamadali na ng paghabol sa marami pang kita para may pamigay silang bonus. At sasabihin nila, kailangan kang malaki pang kita. Ngunit hindi nila kinuwenta yung nakita na nila at kinita sa buong isang taon. Ngayon lang magbibigay ng bonus nang hihinayang pa. Samantalang ang Ama araw-gabi may bonus na binibigay siya. Kaya kung siya'y kikilalanin, di ka man bigyan bonus ng kapwa mo, siya magbibigay sa iyo. Lagi niyong tatandaan, ang lakas niyo'y bonus. Ang liwanag ng mata niyo'y bonus. Ang lakas ng pandinig niyo'y bonus. Ang panlasa ng bibig niyo'y bonus. Ang nakahahakbang kayo'y bonus. Ang nakahinga kang maluwag ay bonus. Ang may kinakain ka araw-araw ay bonus. Kaya habang buhay ka, may bonus ka. Kaya huwag kang reklamo ng reklamo. Ang gawin mo'y magpakatotoo upang ang bawat araw mo'y makontento at masiyahan ka. At habang nakukontento at nasisiyahan ka, sige, sigurado ng Ama na aaliw ang puso mo. Sapagkat siyang kinikilala mo, siyang dinadama mo, nagtitiwala at pinaniniwalaan mo, kaya habang ginagawa mo, lugod na lugod siya.
At ano ba ginaganti niya, yamang nalulugod siya sa'yo? Magnilay ka tao. Kung kinalulugdan ka't nalulugod sa'yo ang Ama, ibabagsak ka ba para mapirat ka? Yuyurakan ka ba para madurog ka? Hindi. Kung durog kay bubuin ka. Kung pirat kayo unat ka niya. At kung nababaluktot ka na, sasabihin niya, anak, may paraan pa para maiunat kita't mabagong ganap. Kaya habang may liwanag kang nakikita, alalahanin mo ako ang buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung ang isang taong umaalipin sa kapwa niya ay di nagpapahalaga at di alam kung nagugutom o napapagal, wala man siyang pasintabi kahit pagal na ang katawan at sinasabing, galing na sa bukid, di man naalalang, halika, kumain ka muna. Kundi ang sasabihin, ipaghain mo nga ako. Ang Amay hindi gayon. Alam niya ang nagpapagal sa kanyang kabanalan. Alam niya ang sumusunod sa kanyang kabutihan. Alam niya ang nagpapaalipin sa kanyang katotohanan. Kaya't yamang siyang sinusundan. Alam niya ang gagawin at gagantihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At napapatotohanan ito ng mga anak niyang tuwirang siya'y tinanggap. Kaya takot silang tumiwalag, lumisan sa kanyang pag-aakay sa liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, mabuksan ang pangunawa, at malubos ang inyong galak. Pawa sa puso'y mabuhay, wag sa bibig o bunganga. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Di kayo magtatanong. Masarap ang puto bumbong. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo po kabuti ang Diyos. Saan ka naman nakakita ng gayon? Pakikiusapan ka pa, pumayag ka lang. Kaya, nais niyo po bang makakain ng puto bomba? Kumain kayo sa likuran. Diba? Ganyan kumilos ang Diyos. Nung nakaraang linggo, nilapitan ako ni kapatid na Pilar. Ang sabi ganito, Apo, yung puwekang tagasunod natin nakikiusap po. Bukal daw po sa puso niya. Magpakain siya ng puto bumbong. Pwede daw po ba para po mainit kainin, doon niya na daw lulutuin? Ay, nakakaya naman kako. Hindi po kaapo Talaga daw pong bukal na bukal sa kalooban niya. Ganun ba? Sige kako. Kaya, eto, kain tayong puto bumbong! Buhay po ba ang Diyos? Kaya lang, lahat ba kami o may bilang? Kapatid na Pilar, lahat ba ng tao, sa bagay po, palagay ko, makakakain lahat. Isang supot, ilan ang bilang, tigi-tigi sa, lahat daw! 200, labis pa! Buhay bang Diyos? O yun po, sumesenyas ang ating mahal na kapatid na Mario. Sila po, ang napakagandang mga siwa. Bakit? Mula sa simula, lagi po siyang advisor. Sabi nga ng Panginoon, pag maganda kang advisor, mapapaayos mo yung mga pinasusunod mo. Kaya yan po si kapatid na Marcos, siya po ang pangulo ng mga tagasunod. Kaya anong sabi kapatid? 200. 200. Tayo na po. Masarap yun kaysa sa bendisyon. Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Doon pwede tayong magkasiyahan at habang masaya kayo, lumalakas ang katawan nyo. Doon habang tumatawa kayo, sumisigla kayo. Dito, pag binindisyonan kayo't inaralan kayo't ayaw ninyo yung sinabi sa inyo, masama loob nyong uuwi. Buhay ba ang Diyos? Kaya,
Nawa, hindi ko sinabing masaya kayo sa pagkain, kundi ang sinabi ko, masaya ang sama-samang nagkakatuwa at nagkakasiyan at nagmamahalan. Kaya dahil ang Diyos ay mapagmahal, tayo na po, sama-samang kumain tayo. Oh, ayaw nyo pa rin, mauna ako. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Kayo naman ay nasabihan na ng dapat gawin. Ituloy nyo na lamang. Po. Wala pong banyos na. Wala bang banyos kanina? Tubig. Kasi po, pumutok kagabi yung tangke namin.